Hello, kumusta mga kahenyo? Maligayang pagbabalik sa ating munting channel. Sa videong ito ay ating pag-usapan ang tungkol sa orasyon, saan ang galing, paano gamitin, kahalagahan at responsibilidad sa gumagamit nito. Kadalasan nakikintil agad sa isipan nating mga Pinoy na kapag sinasabing orasyon, ito ay salitang Latin, kaugnay sa mga ating-anting at agimat. Bakit nga ba? Gusto nyo bang malaman ang buong istorya? Well, kung bago ka lang sa ating channel at gusto mo ang ganitong klaseng video kung saan makakapulot ka ng kakaibang kaalaman patungkol sa relihiyon, kasaysayan, paniniwala, tradisyon at kultura, ay mag-subscribe na at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga kakaibang kaalamang videos na i-upload ko. Ang orasyon ay salitang Espanyol o Latin na may katumbas sa salitang Tagalog na dasal o panalangin. Ang ating kultura ay nagmula sa halo-halong lahi. Una na dito ang pagdating ng mga Espanyol na sinasabing daan o ugat sa pagkilala ng mga Pinoy sa relihiyong Kristyanismo. Sinasabi sa mga tala na noong unang panahon ay may kasama silang grupo ng mga paring Jesuita, Jews, at sila ang may dala ng mga aklat na pinaniniwalang pinagmulan ng lihim ng karunungan ng Diyos na napasakamay sa mga una nating ninuno. Bukod sa mga aklat na ito ay may mga karunungan rin na di umano ay nagmula sa kalikasan. Ito raw ay ang mga aklat na nakukuha sa mga tagong yungib, mga bukal at mga liblib ng pulupundukin dito sa ating bansa. Mayroon ding mga karunungan bigay ng mga espiritu na ibinubulong mismo sa mga piling tao. Ang mga salitang nakapaloob sa mga nabanggit ay pawang karamihan ay Latin o Big-Latin na may halong Tagalog, Bisaya at Espanyol. Ano ba ang kahalagahan ng salitang Latin? Bakit di na lang Tagalog o Ingles? O kahit anong salita na mas madaling maunawaan? Ayon sa aking pagsasaliksik, ang kagandahan ng wikang Latin ay napapanatili nito ang tunay na kahulugan at kahalagahan sa bawat salita kahit na dumaan pa ang mahabang panahon. Hindi kagaya ng ibang wika na nagbabago-bago ang kahulugan kasabay sa pagbabago at pagsulong ng buhay ng tao. Ang bawat orasyon ay nabibilang sa isang testamento. Kapag sinasabing testamento, ito ay nangangahulugan na dapat ay buo o kumpleto. Papasok dito ang mga mahalagang elemento upang ganap na mapakinabangan ang mga salita sa loob nito. Kalimitan ang isang buong testamento ay patungkol sa isang makapangyarihang nilalang, maging Diyos man ito o banal ng Diyos, kagaya ng anghel, arkanghel, santo, santa, ebanghelista, Espiritu Santo, o mga haring kumakatawan sa paghahari ng Diyos sa lupa at sa langit man. Nakapaloob dito ang tamang panawag na dasal, poder, pundo at mga pambalang orasyones. Dapat nating maunawaan ang paliwanag ukol sa poder at pundo na laging kinalilituhan ng karamihan. Poder, ito ang pinagmumulan ng lakas ng kapangyarihan. Kumbaga sa baril, ito ay ang lakas o ang kalibre ng baril. Pundo, ito naman ang gagamit ng lakas upang mapalabas ang kapangyarihan o ito mismo ang baril. At syempre, yung mga kapirasong salitang Latin o orasyon ay yun ang mga pambala. Ang kalimitang lumalabas sa mga vlog ngayon ay pawang mga orasyon lamang na pambala. Kung wala kang baril ay di mo rin pakikinabangan ng maayos ang mga nakukuha mong bala. Pumutok man yon ay baka ikaw pa mismo ang masaktan at hindi at talagang nais mong patamaan. Bagaman may mga itinuturi din na mga orasyones na higit na may sariling kakayahan at buhay na maihahalin tulad sa isang granada o dinamita na di na kailangang pambalahan. Pero
Napakabihira ang ganitong mga karatisadong salita. Ano-ano ba ang mga responsibilidad sa mga taong gumagamit nito? Ang pag-iingat o pag-aari ng mga banal na salita o mga orasyon ay may kaakibat na mabigat na responsibilidad. Nararapat lamang ito ay pagkaloob sa mga taong may kaukulang kakayahan at kaalaman sa tamang paggamit ng mga ito. Sa kasalukuyang panahon ay naging mapagsamantala ang karamihan sa paghathala ng mga salitang ito nang walang pakundangan kasi di nila ganap na unawaan ang bawat kalagahan at kapanganiban na maaaring idudulot ito sa kapwa. Magkasala ka na sa tao, huwag lang sa espiritu. Ito ang kadalasang sinasabi ng mga marurunong kapag nagtanong kasi sa bagay ukol sa banal na salita. Ang kasalanan kasi sa mata ng tao ay dito mapagbabayaran sa lupa at kadalasan pa ay pwedeng tumpasan ng salapi o mga makamundong bagay. Ngunit ang kasalanan natin sa espiritu ay ang pinaniniwalaan nating kaluluwa ang magbabayad at magdurusa sa kabilang buhay. Bukod pa rito ang parusa o pahirap na maaring danasin mo dito sa ibabaw ng mundo. Kasama na rin dito ang pagkakaroon ng kakaibang karamdaman o pagkabaliw at pagkasira ng isipan. Ang lihim ng karunungan ay pwedeng magamit o makamtan minuman. Basta ang malaga ay alam mo ang mga tagong sikreto nito kung paano ito gaganahin na kadalasan ay siyang nawawala at di inihahayag ng mga nakaalam nito. At dyan nagtatapos ang kakaibang kaalaman sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana'y marami kayong natutunan. Hanggang sa muli mga kahenyo.